Lord God, makapangyarihan namin na Diyos, tinataas ka po namin, pinupuri, sinasamba. Dinadakila ikaw ang Diyos na nagmugna sa langit at sa yuta, Panginoon. Hallelujah. Wala pong worthy sa inyong harapan, O Lord God. Even ako, Panginoon, even lahat ng inyong ginagamit, hindi po kami karapat dapat, O Lord God. Hallelujah. Na magbahagi ng inyong salita dahil, hallelujah, matag minuto, Lord God, nagkakamali po kami sa aming isip. Hallelujah. But sa oras na ito, Panginoon, ako po humihingi ng kapatawaran sa isip, salita, sa gawa man, sinasadya man, Panginoon. Hallelujah. Mayroon man akong bahid na kasalanan, Lord God, maging sa isip man, Panginoon, hindi ko sinasadya or sinasadya ko. Linisin mo po ako, Lord, sa oras na ito at maging daluyan ng iyong pagpapala, Lord God, double portion of your anointing. Hallelujah. Ang inyong ipagkaloob sa akin, Panginoon. Wala po talaga akong magagawa kung hindi mo ako gagamitin, lalo na sa aking amo, Lord, na natutulog. Hindi nawa nila ako marinig sa oras nito at ganun din po ang aking mga alaga, Lord, na hindi po nila ako katukin, Lord Jesus. Please, Panginoon, ito po ay gawain mo. Hindi ko po ito gawain, O Lord God, but Lord, sabi mo nga, if you love me, keep my commandment. But Lord, ito po ay utos mo lamang sa akin, Panginoon. Kung hindi mo po ako lukuban ng banal na Espiritu, paano na lang po, Lord God, na hindi ko po mabahagi ang iyong salita. Kaya, Lord Jesus, let your will be done sa oras na ito. Hallelujah. Buksan mo po ang aming isip, puso. Hallelujah. Sa lahat pong nanghina, Lord God, palakasin mo ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah. At lalo na, Panginoon, hallelujah, sa inyong gamitin nga instrumento na mabahagi ang salita na ito, Lord God. Ano bang gawa ng kaaway, Lord, distraction, bisan pa man, Ginoo. Hallelujah, ang aming internet. Maganda po ang aming internet sa oras nito. Maraming salamat, Lord God. We claim victory in Jesus' name we pray. Amen and amen. To God be the glory, mga kapatid. Ako po ba ay narinig ninyo? Hallelujah. Salamat po pala mga kapatid, no, sa isang pribilehiyo po mga kapatid na tayo po ay makapagbulay-bulay sa salita ng ating Panginoon na nababasa po natin dito mga kapatid sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 58 mga kapatid. Isa po itong encouragement ni Apostol Paul mga kapatid. Hallelujah, na darating po yung ating kapanahunan, no? Minsan hindi tayo nakapag-aware mga kapatid na ang mga tao ngayon laging pinapaganda yung bahay, yung katawan, yung tinatawag mga kapatid na physical, no? Praise God, hallelujah. Pero ang hirap papagandahin ang mga loob natin, lalo na attitude, ugali, mga kapatid, yun ang mahirap. Pero ang sabi dito sa ating topic, don't stop serving God. Amen? Don't stop serving God. Each of everyone, mga kapatid, meron po tayong mga kahinaan, no? Hallelujah. May mga sitwasyon po mga kapatid na para po tayong sumusuko na, no? May mga sitwasyon mga kapatid na di na yata ako magpatuloy kasi ganito ang mangyayari sa buhay ko kung ako po ay magpapatuloy. Amen? Unang reason bakit tayo huminto. Praise God. Anong reason mga kapatid, bakit ang isang tao ay huminto ng paglilingkod sa Diyos? Ito po ang unang reason mga kapatid, hindi na po tayo magtagal ha, kasi diretso-diretso na po tayo. Okay, number one, it's not my priority for now, no? Isang paalala mga kapatid sa ating lahat, no? Na minsan ang tao hindi niya pina-priority ang Diyos, hallelujah, sa kanyang buhay. Kaya nag-stop siya, kaya huminto siya. Ayaw na niyang magpatuloy dahil ang inaakala niya na lahat ng kanyang ginagawa ay masasayahan siya dito sa makamunduhan lang. Amen? Kaya maraming naglilingkod na sa Panginoon, ginagamit na ng ating Panginoon, pero huminto sa paglilingkod ng Diyos dahil hindi niya alam kung bakit nga ba ako huminto. Amen? Hallelujah. Ang binabasa po natin mga kapatid, in the book of 51 mga kapatid, o chapter o verse 51, narito't sinasaysay ko sa inyo ng isang hiwaga, hindi tayo lahat ay mga tulog, ngunit tayo lahat ay babaguhin. Okay, anong babaguhin sa atin? Amen? Sabi sa 52, sa isang sandali o isa lang kisap mata sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mabubuhay na mangmuli at walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Amen? Sa pagbalik po ng ating Panginoon, isa po itong revelation na pagbalik ng ating Panginoon, hallelujah, lahat yung namamatay mga kapatid, yun po ay babaguhin po yun ng ating, ibabangon po yun, isang kisap mata lang mga kapatid. Amen? Hallelujah. For example, yung namatay mga kapatid, amen? Hallelujah, tinatawag natin, namatay siya.
pagkamatay niya mga kapatid, kung siya po ay naglilingkod sa Panginoon, hallelujah, siya po ay babaguhin, no? Yung katawan natin, itong katawang lupa natin, babalik talaga ito sa alabok mga kapatid. Kung nag-rapture mga kapatid, hallelujah, ay buhay tayo, magbigla ka na lang, no? Wala na tayong dugo. Sabi pa nga sa 53, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis na walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis na walang kamatayan. Amen? Hallelujah. Isa po ito mga kapatid na talagang babaguhin tayo. Amen? Hindi pwedeng pumunta ng langit na may dugo mga kapatid. Ano pong ibig sabihin dito mga kapatid? Don't stop serving of God mga kapatid. Dahil nga mga kapatid, hallelujah, minsan hindi natin pina-priority yung ating spiritual na pananampalataya. Hindi natin pina-priority ang ating Panginoon sa totoo lang. Yung mga nag-stop dyan, yung hindi na nagpatuloy, hallelujah, dahil mga kapatid, nalingla sila sa kaaway. Napakasarap kasi dito mamuhay ng makamundo, hallelujah, kahit anong aawitin mo doon sa makamundo, napakasaya, hallelujah. Pero hindi natin alam na yan po is panandalian lang po yan mga kapatid kong mahal. Amen? Panandalian lang po yung kasayahan dito sa mundo mga kapatid. Amen? Even magkaroon tayo ng bagong bahay, bagong mga gamit mga kapatid, panandalian lang po yan. Luluma yan. Hallelujah. Luluma yan mga kapatid. Kaya nawa, it's not a priority ngayon kung yun po ang dahilan, reason, bakit huminto tayo, because hindi natin pina-priority, hallelujah, ngayon, isipin natin, Lord, i-priority na kita sa buhay ko. Amen? Hallelujah. And then, next mga kapatid, number 2, hallelujah, anong reason bakit huminto ka? Amen. Number 2 mga kapatid, I'm tired. Hallelujah, Lord, I'm tired na. Ayoko nang magpakabanal-banalan pa ako. Amen. Hallelujah. Praise God. You are not worthy. I'm not worthy also. Praise God. But He is worthy. Hallelujah. But He is worthy na maserve po tayo sa ating Panginoon. Amen. Sino pang hindi karapat-dapat? Even Abraham was old, mga kapatid. Even Abraham, isa po ay matanda na, pero ginamit ng Panginoon. Even Noah, mga kapatid, is palainom. Siya po ay nagdadrunk, mga kapatid, amen? But ginamit siya ni Lord. Even Jonah, mga kapatid, run from God. Hallelujah, siya po ay umalis doon sa pagtawag ng Panginoon. Pero anong ginagawa ng Diyos? Binalik at binalik pa rin siya doon, mga kapatid, sa gawain ng Lord. Amen? Kahit ano po ilag natin, kung dyan ka na ministry nilagay ng Diyos, ibabalik at ibabalik ka dyan. Ibagsak ka talaga dyan. At gamitin ka powerfully. Amen? And next mga kapatid, si Miriam was a gossiper. Dati pa talaga yung mga gossip mga kapatid. Amen? Si Miriam po mga kapatid, siya po ay, kung tinatawag natin gossip. Ano po yung gossip mga kapatid? Maritus o marites, ganun mga kapatid. Pero ang ginawa ng Diyos, ginamit pa rin. Kaya huwag kayong magtaka kung mayroong mga marites na ginamit ni Lord. Amen? Babaguhin yan ni Lord, mga kapatid. Hallelujah. Kaya huwag po kayong ma-discourage kung kayo may marites at ginamit kayo ni Lord dahil gagamitin talaga kayo ni Lord. Amen? Lord, nakasala ako kanimo, Ginoo. Kay nakapagmaritis ko sa akong kapwa, Lord. Even Miriam, mga kapatid, was a gossiper, mga kapatid, ginamit ng Panginoon. Mula pa pala sa noong Old Testament, mga kapatid, no, mayroon ng gossiper, mayroon ng gossip. Amen? Pero, ginamit ni Lord. Kaya kayong mga marites dyan, patuloy lang kayo, sige lang. Okay? Gagamitin pa rin kayo ni Lord. Hallelujah. Gamitin tayong lahat ni Lord. Amen po ba? Patuloy lang kayo pagkamarites ninyo. Sabi, Lord, kahit hindi ako worthy, Lord, no, nakapagmarites pa naman ako sa kapatid ko, pero magtaka ka na lang, mga kapatid, na ba't ginamit mo pa ako, Lord? Hallelujah. Kasi galing pa tayo, kapatid, sa Old Testament, meron na talagang taong maritis. Yung mahilig magkwento-kwento, mga kapatid. Pero ito po ang sasabihin ko sa inyo, don't stop. Don't stop serving God, kapatid. Amen? Gagamitin ka ni Lord. Kahit anong ilag mo. Amen? Kahit anong sasabihin mo, Lord, ayaw kong magpapagamit sa iyo. No, ibabalik ka ni Lord, mga kapatid ko. Even Jacob was a cheater. Sinong cheater dito? Yung mga lalaki dyan. Kahit may juwa na, sige. Pero huwag kang mag-alala. Gagamitin at gagamitin ka ni Lord. Amen?
Huwag na kayo mag-cheater-cheater. Doon naman kayo babaguhin eh. Pagbasa nyo, sige, gagamitin to si Brother Romano. Brother Romano, alam kong hindi to cheater, mga kapatid ha. Hindi to para sa atin, yung mga naglilingkod na sa Panginoon ha. Okay, sa mga ano yon, sa mga labas yon. Ito na salita, mga kapatid. Pero don't stop serving God. Okay. Hallelujah. For example, mga kapatid, cheater tayo. Nababasa natin ang salita ng Diyos. Nakapag hinulsol ka ba, nakapag mulay-mulay ka mga kapatid, Lord, grabe man ka, Lord, ako man ang imong gipatamaan ini. Di ba mga kapatid, no? Parang nakapagsabi ka ba na, murag wala, nagintay kapadulgan ani. Okay, mga kapatid, okay? I'm tired. Ito po number 2, mga kapatid, maraming mga lingkod ng Diyos na ginamit na, hallelujah, pero anong ginawa? Hallelujah, pagod na. Amen? Kapapagod kasi. Nakakapagod, mga kapatid, nakasakit sa ulo. Praise God. Hallelujah. Paglalo na, hallelujah, hindi mo priority si Lord. Priority mo yung trabaho mo. Priority mo yung sahod mo. Priority, ano pang priority na meron, mga kapatid? Amen? Priority mo yung sarili mo, hindi priority si Lord. Amen? Yan po ang reason. Kaya huwag kayong magtaka kung meron pong huminto sa paglilingkod ng Diyos at nawa hindi tayo kasali doon sa huminto. Ha? Okay, next. Hallelujah, I am a sinner. Hallelujah. Itong mga tinatawag natin nga mga sinner, si Noah, nag-iinom. Si Jonah, run from God. Si Miriam naman is gossiper. Hallelujah. Si Jacob naman was a cheater, pero ginamit ng Panginoon. Si Elijah naman, mga kapatid, was a depressed. Depressed po siya, mga kapatid. Talagang depressed po siya. And then also Peter, siya po'y denied Jesus. Pero ginamit siya ni Lord. Amen? Kaya mga kapatid, kahit anumang kasalanan na nagawa natin, kung tayo'y gagamitin ng Diyos, hallelujah, magpapagamit ka dyan. Don't stop serving God. Doon mo mararanasan ang isang tao pag mahal niya si Lord na kahit anumang pagkukulang niya sa Panginoon, nandyan pa rin siya at nagpatuloy pa rin siya. Don't judge us, mga kapatid. Huwag mo nating i-judge yung mga maritis, mga gossiper, yung mga tinatawag natin. Dahil isa din po yan, mga kapatid, na ginagamit ng Panginoon para tayo po'y maituwid. No? Maituwid tayo sa ating mga ginagawa. Pasalamatan nga natin na ang daming pwedeng igasip tayo pa, di ba? Pasalamatan natin yun ang Panginoon dyan, mga kapatid. Ibig sabihin dyan, mga kapatid, hallelujah, ay talagang ayusin natin ang paglilingkod natin sa Panginoon. Hallelujah. Kaya, I am a sinner. Hindi ako karapat-dapat, Lord. I am cheater, Lord. No? I am drunk. May bisyo ka pa. Praise God. Lord, I'm old na. Hindi na po ako karapat-dapat, Lord, na magpapagamit sa iyo. Hindi na po ako karapat-dapat, Lord, kasi matanda na ako. Di ba? Marami po, mga kapatid. You are not worthy, yes. But He is worthy, mga kapatid. He is worthy, mga kapatid. Hallelujah. Worthy po ang ating Panginoon na ating sasambahin. Hallelujah. Dito naman, mga kapatid, amen, ang proof, ito ha, ano na po tayo, pangalawa na po tayo. Ang proof na mahal mo ang Panginoon, ito po, mga kapatid. Okay. Take note po natin, ito pong pruwiba na tunay mong mahal ang Diyos. Okay? Take note po kayo, mga kapatid, para basahin nyo na lang din po dyan. Okay? Narinig pa ba ako, mga kapatid? Hallelujah. Take note, mga kapatid, ang proof na mahal mo ang Panginoon, Matthew chapter 22 verse 37, ang sabi dito. Okay. Ito po yung proof, mga kapatid, na tunay mong mahal ang Diyos. Okay. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Okay. Dito mo ma-prove, amen, na mahal mo ang Diyos. Pag inibig mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, hallelujah, hallelujah, higit pa sa sarili mo. Amen. Ito ang pruweba, mga kapatid, na mahal mo si Lord. Hindi mo pinagpalit si Lord sa mga kasalanan mo. Ay, dito na lang ako sa kasalanan ko kasi hindi na ako mababago ni Lord. Amen. True love that He will result to responsibility and responsibility that show your priority. Ulitin ko po. True love that will result to responsibility and responsibility that show your priority.
Sa lahat pong nag-stop dyan, hindi nila priority si Lord. Diba? Pag priority kayo sa mga jowa ninyo, siyempre, paggising ng umaga, hello, der, kumain ka na, der. O, der. O, der yun, mga kapatid. Pero, mga ilang buwan, mga kapatid, yung der, mga kapatid, wala na. Sabi pa nga, love myself ka lang. Love myself, Lord. Doon na nasabi mga kapatid, buot, manggod-mugod. Oh, der yun. Pero ang true love that will result to responsibility, and responsibility that show. Responsibility mo na issue mo, yung priority mo. Kung sino yung priority mo, yun ang mahal mo. Hallelujah. Amen. Dahil nandito tayo ngayon, ito yung responsibility. Mahal natin ang Jacob. Hindi si Jacob, kundi si Jesus Christ. Nandito tayo ngayon eh. Hallelujah. Don't stop serving God. Amen? Hallelujah. Ano man mga ginagawa ng mga kabalastugan ng mga kasamahan mo, tandaan mo, nag-serve ka sa Ginoo, dili sa tao. Hindi ka man na-appreciate ni brother, ni sister, ni pastor. No! Appreciation, mga kapatid. Lagi nating tandaan, the true love that will result to responsibility. And responsibility that show your priority. Ha, diba? Maraming mga tao ngayon, huminto na sa paglilingkod sa Diyos eh. Tapos, sabihin mo naman dyan, sa katabi mo, huwag ka nang huminto, kapatid. Sis Bernadette, huwag ka nang huminto. Pastor Angel Santiago, huwag ka nang huminto. Sister Sinimar. Amen. Huwag na nating dagdagan yung problema sa mundo. Amen. Huwag na tayong dumagdag pa dun sa rally na sabihin, mga kapatid, ipauwi nyo na si Duterte. Ipagpanalangin natin yun. Amen. May Diyos tayo eh. Hallelujah. Magtiwala tayo sa Panginoon. Ang sabi nga sa ating key verse, mga kapatid, hallelujah. Ang sabi niya, hallelujah, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos buong puso mo. Hallelujah. Whole heart, with all thy heart, and with all your soul, and with all thy mind. Hindi po sinasabi dito, sige, ibigin mo lang si Lord pag may gusto ka. Ibigin mo lang si Lord pag may hingiin ka. Lord, ibigin lang kita pag gusto ko, Lord, pagalingin mo yung may sakit. Kahit wala kang hinihingi ni Lord, ibigin mo pa rin siya. Hindi yung, mga kapatid, pag gusto mo lang, pag nasa kamatayan ka na, pag nasa sakit ka na, doon mo na, Lord, sana, Lord, pagalingin mo ko, kasi maglilingkod ako sa ng tapat. Hoy! Ngayon mo pa ni priority si Lord pag mayroon ka ng sakit. Depressed ka na. Amen? Hello? Church, narinig pa ba ako dyan? Okay. Tuloy po tayo, mga kapatid. Okay? True love that will result to responsibility. Diba? At nawa, wag nating mahalin yung mga kamundo dito, mga kapatid. Yung mga mundo na, sige. Patuloy-tuloy tayo sa mga kapatid, no? Praise God. Okay. Ang tatlong points na aking binibigay po doon sa unang reason bakit huminto, it's not my priority. Kawawa si Lord doon pagdating pag yan ang inyong paghihinto kayo, mga kapatid, ibig lang sabihin na hindi nyo priority ang Diyos. Titingnan ko nga dito kasi naka-YouTube tayo eh. Pag huminto kayo, kayong lahat dito, ilan tayo dito, mga kapatid? Sis Malaya, Brother Romano, Sister Girly, Sister Lorraine, Pastora Rosalyn, Sister, sino pa to? Sister Palalang, Mary, sino pa? Welcome kayong lahat, mga kapatid. Tandaan nyo, pag huminto kayo, hindi niyo priority si Lord. Then, siguro napapagod kayo. Nandito pala si Pastor JC Orasyon. Pastor, isang mapagpalang hapon sa iyo. Nandito din si Teacher Dream High natin na maganda. Welcome po pala, aming mahal na kapatid Dream High. Okay. I'm tired. Hallelujah. And then, nakagawa tayo ng kasalanan. Minto ako, nakakahiya man, Lord. Kahit anong gawin ko, pigil ko, Lord. Nakagawa ako ng kasalanan. No, balik ka sa Panginoon. Repent. No, wag mong gawin na yung kasalanan mo na yun. Ay, yun ang dahilan na hindi ka na magpatuloy, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Balik ka sa Diyos. Don't stop serving God. Ano bang pinapriority mo? Pagpapaganda ba sa inyong sarili? Mga kapatid, ang binabasa po natin, balikan ko po ha. Ang key verse po natin, isang pagtunog lang ng pakakak or trumpita, mga kapatid. Mabago po ang ating katawan.
Ibig sabihin yung pinapaganda mo ngayon, nagsinsanso pa ka, nag-iskinul pa ka, hallelujah, iiwan mo yan. Ginagastuhan mo pa yung ano mo mga kapatid, yung sabon na papaya soup. Ang bilis magpapaganda ng tao, magpaka-bikibelo pa ako. Pag, pagbalik ng Panginoon mga kapatid, isang kisap mata. Wala yan lahat. Literal lang yan, physical lang yan. Kaya huwag nyo masyadong gastusin yung katawan ninyo. Amen. Sabot-sabot rata. Huwag nating gastusin masyado mga kapatid na talagang, Lord, ano ako ba kasi may pikas ako sa mukha ko. Lord, parang hindi ka na makatulog. Na-stress ka na doon. Pero hindi ka na-stress sa imong kaluluwa. Iwan ko kung may totoo ka bang relasyon sa Diyos. Dapat doon tayo ma-stress, Lord. Maligtas pa ako pag bumalik ka ngayon. Dapat doon tayo nakapokus, mga kapatid. Hindi sa ating katawan. Hallelujah. Itong katawan natin, ang sabi sa ating binasa, ulitin ko po, isang sandaling kisap mata ang huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang patay ay nabubuhay, namang muli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Paano pag binabago tayo ni Lord pagdating sa judgment? Oy, ikaw kapatid, wala ka. Puro ka lang paganda doon. Puro ka lang pasiksi doon. Ay, moone, doon ka. Uy, kawawa tayo mga kapatid. But take note, amen, mas lalo nating pagandahin ang ating spiritual. Amen. Ang pinakamahirap mga kapatid, yung ating spiritual eh. Kasi ang spiritual natin at ang ating laman kalaban. Gusto ng laman, ganito ka, talagang gusto ng laman yan. Pero ang gusto naman ng Espiritu na talagang ako yung paglilingkuran mo, si Lord. Lilinisin tayo, yung sinner man itong katawan natin, mga kapatid. Kaya, doon natin makikita ang isang tao pag pinapriority niya si Lord. Baliktarin na naman natin yun. Amen? It's not a priority. Ngayon naman, mga kapatid, ang prove na mahal mo ang Panginoon, baliktarin lang natin yung verse doon sa number 1 or ang ating key picks doon or ang ating points doon, kailangan i-priority mo si Lord sa buhay mo. Amen? I-priority mo si Lord. Hallelujah. Pagising mo lang, Lord, thank you sa aking buhay. Yun po. And then, mga kapatid, huwag ka nang magpapagod-pagod pa sa gawain ni Lord. Magpapagamit ka at saan ka man nilagay ni Lord, mga kapatid. Amen? Dahil kunti lang naman itong pagtitiis natin. At huwag mo nang palaging sinisisi ang iyong sarili, I am sinner, I am cheater, I am depressed, I am gossiper, I am who I am. Gagamitin ka pa rin ni Lord. Kahit ano pang sabihin mo, Lord, di ako karapat-dapat, Lord. No, mga kapatid, huwag mong tingnan yung kahinaan. Dahil dyan sa kahinaan mo, dyan ka gagamitin ng Panginoon. Kaya nga, sabi sa ating last verse, mga kapatid, kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsisitatag. Pinapalakas tayo ni Apostol Paul. Hallelujah, na huwag makilos na laging sumasagana sa paggawa ng mabuti. Yamang nalalaman ninyo na ang hindi walang kabuluhan ang inyong paggawa sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Amen? True love that will result to responsibility. And responsibility to show your priority. Malalaman natin ng isang tao, mga kapatid, kung sino ang kanyang pinapriority. Ang pagsiserve ng Panginoon, marami kang mararanasan. Yes? Maraming mga tinatawag, mga kapatid. Ano ba ito? Praise God, hallelujah. Marami po tayong maranasan, mga kapatid, na kasakit. No? Minsan, tinatraidor tayo sa ating mga kasamahan. Normal. That's normal, mga kapatid. Huwag kayong iyak kayo, Lord, ay, umalis na ako dyan. Paano mo masabi na priority mo si Lord kung sa pagdating sa tinatawag na problema, huminto ka, mga kapatid. Hindi mo masasabi priority mo si Lord. Binigyan mo ng daan ang kaaway, nabasagin mo ang iyong pag-serve sa Panginoon. Ephesians chapter 1 verse 11 to 12. Ang sabi niya dito, okay, basahin ko po, mga kapatid. Tayo rin naman sa kanyang ginagawa mana
na itinatalaga na niya tayo ng una pa. Ayon sa pasya niya gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng kanyang kalooban. Ano po daw? Tayo rin naman na kaniyang ginagawa mana itinalaga na niya tayo ng una pa. Ayon sa pasya niya gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng kanyang kalooban. Hindi natin alam na talagang sinner ako, Lord, pero yung pribilehiyo, mga kapatid, na narinig natin ang salita ng Diyos, yun po ang isang malaki na pasalamatan natin ang Panginoon. Dahil ang iba, kahit pa sigawan mo yan salita ng Diyos, hindi talaga yan nakaunawa, mga kapatid. Pero tayo, meron tayong pagkaunawa dito, mga kapatid. Mula pa ng una, mga kapatid. Sabi sa 12, upang tayo'y maging kapurihan ng kanyang kaluwalhatian. Tayo'y nagsiasa ng una kay Kristo. Hallelujah! Kaya nandito tayo, masa tayo sa ating Panginoon, naglilingkod tayo, huwag na tayong maging tired-tired pa. No? Hallelujah! Huwag na po tayong huminto pa, mga kapatid. Lord, nakagawa ako ng kasalanan. Huwag mo naman din ulitin yung kasalanan na yun. Hallelujah! Patuloy ka lang. Don't stop serving God, kapatid. Ang sabi nga sa ating Kitiks, mga kapatid, didiinan ko lang po doon sa 1 Corinthians chapter 15, mga kapatid, verse 58, na your labor is not in vain in the Lord. No? Hallelujah. Alam ko po lahat tayo pagod, mga kapatid. Dito nga sa Middle East, no? Pagod tayo dito, mga kapatid. Pagod food ba? Pagod food. Sabi pa, mga kapatid, tapusin ko lang yung kontrata ko. Uuwi na ako, hindi ako babalik. Iwan ko, ilang beses na kayong nagsabi niyan, mga kapatid. Pero pag uwi nyo, bumalik na naman kayo. Ang hirap pala sa Pilipinas. Ay, dito na lang ako. After 2 years na naman, uuwi ako. Babalik ka naman. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Ilang beses pa tayong nagsabi niyan, mga kapatid. Kahit ako, no, dati grabe ang At sabi ko, gusto ko nang umuwi sa Pilipinas. Pero hindi pa rin nangyayari, mga kapatid. Bakit? Hallelujah. Hindi pa rin kalooban ni Lord na uuwi tayo doon. Hallelujah. Dito pa rin tayo nilagay ni Lord, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, i-priority natin si Lord. No? Kung ang reason mo, hindi ko priority si Lord, sige, hintayin natin. Pag hindi tayo ang i-priority ni Lord, tayo pa rin ang kawawa. Baka masasabi natin, mga kapatid, na sana pinaglingkuran ko na lang si Lord para hindi ako mapunta dito sa kanyang hinahanda na nag-aapoy. O, di ba? Kasi ang isang tao, isang beses lang tayong mabuhay, mga kapatid. Tandaan ninyo, ang ating paghandaan ngayon, ang ating buhay, mga kapatid. Bawat minuto, hindi natin alam. Merong namamatay, merong nagiging sanggol. No? Hindi natin na alam. Hindi natin ma-sure ang ating kaligtasan, mga kapatid. No? May nag-drive, yes, nag-ingat nga siya nag-drive, pero nadisgrasya kasi yung kasugat niya, mga kapatid, nawala ng minor. O, di ba? May natutulog na hindi na nagising. Bakit tayo ba? Alam ba natin kung ilan lang tayo dito? Ilang taon lang tayo dito? May mga bata pa naman nga na namamatay na. Kaya, mga kapatid, isang encouragement sa ating lahat. Kung meron man tayong pagtuunan ng pansin, ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ang ating paglilingkod na seryosuhin natin si Lord. Huwag mong isipin kung sino ka. Huwag mong isipin kung ikaw ay makasalanan. Basta tinawag ka ni Lord, babaguhin ka ng Lord. Tayo ng ating Panginoon. Ano man mga kasalanan natin na minsan na, mga kapatid, tinatawag, mga kapatid, ibali sa'yo. Sabihin, ikaw, cheater? Mag-word of God? Basta hindi ka na cheater ngayon. Dati yon. Amen. Binabago nga si Jacob. As a cheater, binago ni Panginoon. Si Miriam naman was a gossiper, binago ni Lord. Ginamit mightily and powerfully. Si Elijah, depressed po si Elijah, mga kapatid. Grabe to si Elijah, mga kapatid. Nagbagulbo. Ang pinaka
tindi na ginamit ni Lord, mga kapatid. Si Apostol Paul, oh, namamatay ng mga Kristyan. Hallelujah. Si Apostol Paul, mga kapatid, doon sa Acts, babasahin nyo na lang yan. Grabe. Si Apostol Paul, mga kapatid, masasabi mo na di karapat dapat, pinatay mo. Ngayon, mga kapatid, wala tayong sabihin na hindi ka nakarapat dapat dahil ganito ang ginagawa mo. Kundi, isig tayo, mga kapatid, encourage one another. No? Kapatid, kahit makasalanan ka, tuloy ka lang dyan. Dahil walang sino mang makapagbabago sa atin maliban na lang ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Ito po ang pansinin natin ngayon. Sabi pa nga dito sa ating mga binabasa, mga kapatid, sapagkat kinakailangan itong may kasiraan ay mabihis ng walang kasiraan. At itong may kamatayan ay magbihis na walang kamatayan. For example, itong katawan natin, magbihis po ng hindi na mamamatay. Hallelujah. Ang gagawin natin doon, mga kapatid, magpuri na lang tayo sa Panginoon. Kung tayo po ay masali sa kaligtasan pagdating sa isang tunog ng trumpeta. Amen? Hallelujah. At the last trumpet, mga kapatid, shall sound and dead shall be arise, incorruptible, and we shall be changed. Hallelujah. Mag-change na ang pinila. Yung katawan natin, mga kapatid, na sabi pa nga nila na gibarikos. Dito Bisaya to, mga kapatid. Huwag kayong mag-alala dyan. Kasi dito lang yan, mga kapatid, sa sanlibutan. Yung muka natin na may pikas, may mga kulot, anong tawag doon, mga kapatid, yung bugas-bugas. Huwag nyo nang problemahin yan. Hello? Kasi minsan na-stress tayo. Anong nangyari sa aking katawan? Umuwi lang ako sa Pilipinas, umitim ako. Babalik ako sa abroad. Hindi siya nag-alala sa kanyang kaluluwa kung ligtas ba siya, pero sa katawan niya, umitim ako dito. Pilipinas, umitim ako dito, hindi ako nakapag-sunscreen. Maraming tao na nag-alala sa kanilang katawang pisikal, pero never silang nag-alala sa kanilang spiritual. Hello? Nawa, mga kapatid. Hallelujah. Dapat natin na mag-alala tayo, Lord, maligtas ba ako? At siguraduhin natin na naglilingkod tayo sa tunay at tapat tayo sa Diyos. Amen? Hallelujah. Itong katawan natin, mga kapatid, kahit ano pa ito, yes, normal lang to, maligo tayo, pero maraming na-stress, mga kapatid. Marami akong nakikita, na-stress sila sa kanilang mukha. Kaya yung ilong nila na pislat, pinapatangos. Hallelujah, sige, patangos. Bayad sila ng 500,000. Ang nangyari sa ilong, mga kapatid, pumangit. Sabi na, sayang. Sayang na daw yun, mga kapatid. Yung 500,000, mapira eh. Pagkatapos, meron talaga akong kilala, mga kapatid. Dahil gusto niyang maging matangkad siya. Meron palang yung iinumin mo, yung gluta, na tumangkad ka ba kasi gusto niyang nasa barko kasi siya nagtrabaho. Siya po, kumbaga, ikatatlo siya ba? May president, yung yung pangatlo siya. Kwentuhan muna tayo, mga kapatid. Kaya umuwi siya sa Pilipinas kasi gusto niyang magpatangkad, mga kapatid. Uminom siya ng gluta. Gluta yun ang tinatawag nila. Pagkatapos doon, mga kapatid, dahil nga ay gusto niyang labawan ang kanang kasi pari-pareho sila ng pero dahil lang sa kanyang bubo siya, hindi siya kapantay doon sa tangkad, hindi siya qualified doon, mga kapatid. Kaya ang ginagawa niya, uminom siya ng yung pangpatangkad. Medyo mahal talaga yun. Okay? Kasi pag ikaw tumangkad ka doon, ay ikaw po ilagay ka sa mataas na posisyon, no? Ang ginagawa niya, mga kapatid, umuwi siya sa Pilipinas, 4 days lang siya doon, mga kapatid. Ang ginagawa niya, uminom siya ng gluta. Dahil na-overdose siya, mga kapatid, hindi na siya nakakauwi. Anong nangyari doon, mga kapatid? Na-overdose siya sa kanyang ininom. At yung gusto niya, mga kapatid, na level up siya sa kanyang trabaho, wala na tuloy. Namatay po siya, kapatid. Anong nakuha natin dito doon? Hindi kasi siya kontento kung anong meron sa kanya. Hindi siya kontento, mga kapatid. Namatay siya, nasayang tuloy yung kanyang tala. No? Nasa barko siya nagtrabaho. At kilala po natin kasi kasama ko po ang kanyang kaibigan sa trabaho. Mga kapatid. Ang nasabi ko doon, kasi nga ang tao talaga hindi makontento. Gusto pa naman tumangkad, mga kapatid. Pero hindi niya iniisip
ang kaluluwa natin kung mamatay tayo, maligtas pa tayo? Kaya mga kapatid, don't stop serving God. Ano pong connection doon mga kapatid? Makontento ka kung anong part ka nilagay ni Lord. Makontento ka mga kapatid, hindi ka man nagamit sa preaching or ano man ang ginagawa mo, nakikinig ka pa lang naman. No, don't stop. Serve pa rin yan mga kapatid. Nakikinig kayo dyan. Sino ba namang mag-preach dito kung walang makikinig? Alam kong gagamitin tayong lahat dito mga kapatid. At isipin natin na wag lang tayong tagapakinig mga kapatid. Kung anong meron sa atin, makontento tayo mga kapatid. Wag nating hayaan na yung kahinaan natin, yan po ang ibalik-balik sa kaaway para tayo'y mag-stop na. At sasabihin mo na, I am a sinner, Lord. Pero sabihin mo na ngayon, Lord, I am a sinner. Pero alam kong patawarin. Amen? Kaya don't stop. Ano man ang kabigatan mo sa buhay mo, isa lang po ang masasabi ng ating Panginoon. Don't stop, mga kapatid. Marami man tayong problemang pagdaanan, tandaan natin mga kapatid. Dadaanan lang yan. Amen? Dadaanan lang natin yan, mga kapatid. Kaya sa ating paglilingkod sa Diyos, siguraduhin natin na si Lord ang nag-glorify. Siguraduhin natin na minahal mo ang Panginoon with all your heart and with all your soul, mga kapatid. Kasi kung hindi with all, mayroong kahati si Lord ay silusan, mga kapatid. Amen? Kaya purihin ang Panginoon sa oras na ito, sa mga mubong mga oras na kayo po'y nakikinig sa salita ng Diyos. Huwag niyong i-dwell ang inyong mga sarili, ang ating mga sarili, sa ating kahapon, mga kapatid. May awit nga mga kapatid na hindi man tayo worthy, pero di pa ka worth ta sa Ginoo. Di tayo worthy na mga kapatid, but He is worthy. Hallelujah. Worthy ang ating Diyos nating paglingkod. Hallelujah. Kaya ang Diyos tapat, kailan pa man mga kapatid. Kahit hindi tayo tapat, no? May kanta niyan mga kapatid, biyayan ay sapat sa atin. Kaya huwag tayong huminto. No? Unang reason bakit tayo huminto, it's not my priority for now. Kailan pa pala natin i-priority si Lord, mga kapatid? Pag tayo po mga kapatid is for good na, no? Dito po mga kapatid, is training ground po natin ito ang Jesus Christ Apostolic Pentecostal. Pero gawin po natin seryoso ito mga kapatid. Dahil hindi natin alam kailan tayo matatapos sa online. Hallelujah. Doon mo makilala ang isang tao pag wala na pong online ministry. Or baka kayo mga kapatid, doon na kayo sumama na kayo sa mga makamundo. Dapat meron na kayong boundary kahit walang gawain. Ituloy nyo pa rin ang pagbasa sa salita ng Diyos. Ituloy nyo pa rin mga kapatid kahit wala ng social media. I hope na preparado tayo mga kapatid. Nag-memorize tayo ng mga verses. Sa tuwing tayo nahirapan, sukong-suko na, meron tayong ma-apply sa sarili natin na Lord, ito yung promise mo sa akin. Dahil ang Diyos mga kapatid, pag once siya nag-promise, maging totoo yan. Maliban na lang sa mga taong nag-promise-promise sa inyo mga kapatid, na hanggang babigla. Pero iba ang Diyos at huwag nating itulad sa mga taong na nag-promise sa ating mga kapatid. Lagi nating tandaan yan. Kaya nga sabi ng Isaiah chapter 55 verse 6, mga kapatid, hanapin ninyo ang inyong Panginoon samantalang siya ay masumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya ay malapit. Malapit pa ang Diyos. Pwede pa tayo mga kapatid na Lord, ito po Panginoon. Kaya sa ating buhay, hindi po naman kasalanan yung magpapaganda. Pero ang sasabihin ko sa inyo, isure natin ang ating kaligtasan sa Panginoon. No? Isure natin mga kapatid na Lord, ito po ang ating gagawin. Yung mga ugali natin na nakakalugod sa Panginoon mga kapatid. No? I-sure natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Hindi po ito biro mga kapatid. Maraming persecution na ating maranasan. Pero kung tayo'y tunay na lingkod ng Diyos,
ang maisip natin, hindi man ako worthy, Lord, pero magpatuloy ako. Dahil worthy ka, Panginoon. Hindi tayo worthy lahat. Nagkakasala tayo mag-iisip, salita, sa gawa man sinasadya. Pero, Diyos ang nagtawag sa iyo. Hindi yung kapatid mo, hindi sino man mga kapatid. Kaya kayong nandito, blessed na blessed ang Diyos. Dahil kayo ay pinili ni Lord. Sabi pa nga niya mga kapatid sa Matthew chapter 22 verse 40 na maraming tinatawag o kunti lang ang napili. Anong ibig kong sabihin mga kapatid? Hallelujah. For many are called but a few are chosen. Kayong lahat ngayon dito, kayo ang napili. Tayong lahat. Pero tingnan nyo mga kapatid sa ligitan, labas kayo sa imo. Raming mga tao na caption pa lang, alam mo ng kabastusan eh. Pero maraming pumapasok. Pero dito, ilan lang tayo dito mga kapatid. Pero i-scroll ninyo dyan sa kabila. Maraming maligitan dito mga kapatid. No? Mga kabastusan. Caption pa lang mga kapatid. Sa dami-dami ba namang BR mga kapatid, masabi mo, grabe, sabi pa dito mga kapatid, marami. O, sabihin pa ka, kahit ikaw ay maging kabit, arat na. Gusto mong may kausap, arat na. O, kahit pa gusto mong kabit, kabibit time. O, isang tinuturuan tayo sa kaaway. Dito, tinuturuan tayo sa mundo. Hallelujah, sa paggawa ng kabalastugan. Pakikiapid. Yan ang turo ng mundo eh. Pero bakit maraming tao doon kaysa dito? Kasi yun ang gusto ng laman, kapatid. Yan ang gusto ng laman. Napakakainin, pasasayahin, sa kunting kasayahan. Mas hindi nila pinahalagahan ang salita ng Diyos. Katulad ni Noe, mga kapatid. Si Noe, nagsabi si Noe nga, ito na, mangyayari ito. Pero hindi sila pinapakinggan. Ang mga tao, nagsiinom, haleluya, nagpatuloy, Pero mga kapatid, ang naligtas, si Noe lang at sa kanyang buong sambahayan. Kaya mga kapatid, anumang sinasakripisyo natin, tuloy lang. Patuloy lang po tayo mga kapatid. Lagi nating tandaan, hallelujah, nag-serve po tayo para po sa ating Panginoon. Anumang struggle natin, don't stop serving God. Anumang kabigatan natin mga kapatid, don't stop serving God mga kapatid. At dito lang po tayo magtatapos. Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Ang ating, po mga kapatid, ito po ha, the true love that will result to responsibility. Makita mong isang taong naglilingkod sa Diyos kung kinsa ang iyang priority. Sino ang kanyang kausap? Sino ang kanyang close friend? Ako, wala akong close friend na tao mga kapatid. Alam nyo, tuwing ako'y may problema, umiyak ako sa Panginoon. Tinuring ko siya, Lord, alam kong ikaw yung kaibigan ko na hindi mo ako i-judge, hindi mo ako pagsabihan na hindi ako karapat-dapat. Doon mo maiyak ka mga kapatid. Pagkatapos mo, mga kapatid, na itinuturing mo, close mo si Lord, priority kita, Panginoon. Gagawin ko. Kaya, ang masasabi ko lang sa ating lahat, true love that will result to responsibility. And responsibility to show your priority. To God, you all the glory. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Balikan ko po yung ating key verse, mga kapatid, na doon lang po tayo magkuha sa pinaka-highest na key verse. Doon po, mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Hallelujah. Ang sabi doon, mga kapatid kong mahal. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag. Huwag makilos na laging sumasagana ang gawa sa Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Your labor is not in vain in the Lord, mga kapatid. Kaya, don't stop serving God. Dahil your labor is not in vain in the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Kung meron pong mag-altar calling, ibibigay ko na po sa inyo dahil nandito na po talaga ang altar po. Ayan, praise God the Lord. Makapangyarihan namin na Diyos. Hallelujah. Tinataas ka po namin. Salamat, Lord, sa isang encouragement na inyong binabahagi sa amin, Panginoon, na nawa, Lord, hindi po kami ang
ang tao, Lord, na napapagod na at hindi ka po ipinapriority at hindi po nawa kami ang tired na at hindi po kami, Lord, na laging sinisisi namin ang aming sarili na I'm a sinner, Lord God. Ipaalala mo sa amin, Panginoon, na kami po inyong pinapatawan na sa aming mga kasalanan, karumal-dumal na mga gawa namin, O Lord God. Hallelujah, kahit paman ang inyong mga abang lingkod, O Lord God, sa panahon ng New Testament and Old Testament, Lord God. Hallelujah, kahit naman na si Noah, Lord God, isa siyang mag-iinom, si Jonah, Lord God, siya po ay alis sa iyong pagtawag, bisan pa man Ginoo sa mga cheater, depressed, ganon din po Lord sa pag-deny ni Peter at kay Paul, O Lord God, na pumatay ng tao. Ikaw din po ang nagamit sa kanila powerfully. Lord, dito po sa amin, Panginoon, hindi ko po alam kung ano po mga kasalanan na yun po ang laging ulit-ulit ang kaaway sa amin. Sa oras na ito, Lord God, by the authority of your words and by the power of your name, in the name of Jesus, in the name of Jesus, pagalingin mo lahat ng mga taong nanghihingi. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Ikaw ang aming priority, Lord, sa panahon ngayon. Purihin ka, O Lord Jesus. Salamat sa kalakasan. Hallelujah. Katagumpayan sa gabing ito. At sa hapong ito, Panginoon, sa inyong pangalan. Sa iyo ang pinakamataas na papuri sa oras ito. Sa iyong pangalan. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. To God be the glory and balik ko na po sa ating MC. God bless us all. I love you all with the love of the Lord. To God be all the glory.